quantum leap or sequential approach na po tayo. Or if ever i-allow po, hanggang ilang steps po ang pwede nilang ilakaw. Meron po ito kami present mamaya. Kung halimbawa sa teacher 2, anong positions yung pwede na maakyatan. Kung So, halimbawa, papasok po tayo sa tatlong positions po. Halimbawa sa teacher 2, pwede siya sa 3, 4, and 5. Hindi na po siya pwede doon sa pang-apat na kasi ano na tayo sa quantum leap po. kung halimbawa si teacher 3 siya ngayon. Yes po. Tapos, lahat ng requirements naman ng kailangan para sa FT na meron naman siya. Ang question ko namin, allowed po ba sa bagong guide? Teacher 3, ma'am. Opo. Hindi na po siya abot. Kasi 4, 5, and hanggang teacher 6 lang po siya pwede. Ayan, after ayun. Yes, hindi po after a year, yun nalinawin ko lang po. After po ng complete cycle ng IPCRF. Paano po natin siya masasabi ng complete cycle ng IPCRF? Halimbawa po si teacher na promote siya ng August 2024. So yung IPCRF niya po, mag-i-start pa yung bagong cycle ay sa school year 2025-2026 pa. So dapat matapos niya po muna yun, kaya hindi po natin pwede sabihin, no? Every year. Kasi po yung August 2024 po ay pasok na siya doon sa IPCRF, manang 24-25. Kaya po hindi po natin siya mabibilang. So after year pa po, kaya possible po after 2 years pa bago makapagpalitas po. Thank you po. Okay po, objectives po natin. Number 1, discuss qualification standards and performance requirements for promotion. Number 2, demonstrated how to accomplish parts 1 and 2 of our FTP on the reclassification form for teaching position based on application documents. In the government service in terms of education, training, experience, and eligibility po. Role po ng QS initial evaluation, regional training, or division level po. Yun po, kayo po hindi na po siya gano'n. Kahit school-based, so kahit sabi ko po, kahit insert dito, basta related sa position niyo po, makakapasok po rin. Dati kasi, ibang points sa international, ibang points sa regional, tapos ang kinakount yung may highest training ka. International po. So ngayon po, So parang ngayon, international, local training, yes pa. pasok na Pasok na kagad. po. Kahit nga po school-based na. Kaya lang hindi ko lang po alam kung magiging effective sa mga teachers po. Baka po natin. Yung rating po natin doon yung makukulit. Pag na-meet na po natin lahat ng QS para sa performance, latest rating natin yun yung may points. Kukumpute natin ng points. Si teacher ay po yun yung nag-qualify. Paano na pagdating sa, ibig sabihin mo yung dalawa na po. Paano pagdating na po sa demo at saka doon sa assessment ng SCOI, hindi nyo lang ano po ang Wala naman po, basta mag-demo na po siya, bigyan po sila ng points po. Ng subcommittee. Parang hindi na, wala na po tayong nilalagay ng problema. Basta number 1 tayo. okay na po. Paano na kayo? Yes po. Basta sa Thank you po. COI po, basta yung rating niya na rin po doon sa pag-observe sa kanya, yun na po talaga yun. Wala na po tayong minimum requirement. Before. Ngayon po ba? Yes po. Ano pa rin? Or Kasama pa rin po yun. Pero parang nabanggit po doon na parang hindi pa lang po sure kung may memo na parang 5:1. 1 master teacher, 5 teachers po. 5:1 nun. Opo. For example, dalawa po doon, naging niya lahat. Dapat po siya pasok sa lahat-lahat po na yun. Eh, isa lang po ang posisyon na kailangan. Ano po? Ganun pa rin po. Hindi po, ay, dahil mga pasok po kasi Yung ako hindi ko pa rin po. Hindi po ako sigurado na ako ay makakapasok na ako ang posisyon na yun kahit na po na-meet ko lahat. So, paano naman po yun? Pero yung kung halimbawa yung may for promotion, di ba po ang promotion natin na yung vacant position na talaga siya. Pero kung may class po, sarili mong papel yung magsasalita. So, Makukuha ko po yung posisyon. depende na sa pondo na yun. Pero
year, iba na rin po, syempre, kapag ginamit mo rin po ba ako, will I be interviewed again? Parang po yan kasi ng team mo na nag-a-learn sila na ako po na teacher na magpapahagap-project. Gusto ko po ay i-under ko po ay consent process. So ano pong aking security blanket na ako po ay nandun na sigurado na po na hindi na po ako na solid list. Nasa waiting list po ba ako? Kasi Parang pa kasi sa national po baka may lamang po sa kanila. Ano po, no? Good morning po. Ang DepEd po kasi alam po naman natin na pabago-bago po sila, no? Maraming updates. Bali po dun sa napag-usapan po dun, in-example lang po dito, Teacher 4. No, yung Teacher 4, ano na po, no, iniisip na nila, expect na nila na thousands po yung magpapa-Teacher 4 kasi maraming Teacher 3. Ngayon kung halimbawa po, 5,000 na nagpa-Teacher 4, 1,000 lang po yung budget. Yung first 1,000 lang po ang makaka-avail noong Teacher 4 position. Ngayon, isa po sa pinag-uusapan doon na baka naman pwede na yung natitirang 4,000 ay nakapila na. Kung kailan darating yung budget, doon na lang sila, hindi na sila mag-undergo ng lahat na no? Kumbaga nasa list na sila. So yun po yung mga napag-usapan po doon. Hindi po pa namin alam kung ano po yung mga updates. Kasi isa din po sa kasi January pa po kami nag-training nito. Ang isa po doon, nung nag-training po kami, ang master teacher po, hindi po siya full-fledged MA. Nung nag-training po kami, pero sinasabi nila na pinadala po muna nila ito sa civil service. Di po ba sumagot ang civil service ang recommendation nila? DepEd Order 19 po yata yun, no? Na dapat ay master's degree ang mga MPs. So, doon po, aasahan na po natin yung mga iba-ibang pagbabago. Baka kasi din, ganun ang gagawin. Na 4,000, magde-demo, medyo hirap din po tayo sa field. Kaya yun po yung parang nire-request na sana pagdating sa budget, sila na yung science. Ganun po yun. Thank you, ma'am. So, nasa waiting list po. So, the relevant narrative reports, mga ganun pa. May mga corroboration. Yung ba, kailangan pa po ba yun, ma'am? Corroborated yung lahat ng documents? Wala na. Wala na. Kasi po, yun, kaya nun ma'am, ang pag-attend ka ng training, dapat may restricts, or yung memo is also a requirement. Based lang po ito dun sa training namin. No? Hindi na po hinihingi kasi po dun sa certificate, may mga QR code na siya. Nakalagay na doon kung ano yung activity, and then kung talagang sa iyo, meron na siya. Nakita nyo to ba? Di ba may number sa QR code na Kaya po. Yung ano lang po ng mga certificate lang yung tinatanong ko. Hindi po yung mga siyempre yung lesson plan po, meron pa din. Yung lesson plan na nag-demo, training lang po yun. Original ang isasama sa Certificates. Hindi po, sa open mapping na po yun ibibigay. Ay, papakita po yung original. Saka po pala, reminder daw po, yung mga pinapasa natin documents, kung magpapa-authenticate po tayo at magpapa-certified photocopy or photocopy, dapat po kung sino yung nag-issue ng documents. Hindi lang po pwede si school head or PSDS. Halimbawa, yung sa PRC po, dapat PRC. Gano'n. Yung mga certificates po, yung halimbawa TOR, dapat po, kung sa school siya nagaling, yun ang magsa-certify po yung documents. Kung sino po yung nag-issue ng documents po na yung sa pagtatanggap po natin ng mga applicants, dapat daw
chinecheck sa level natin agad yung completeness. Siguro po ito ay pwede natin gawin pag sa mga sa mga teacher one position o kaya sa mga AO o kaya ng teaching na papasok pala sa NOPED. Kasi isang naging napansin nila doon yung bakit daw maraming nakakwalify na applicants. Kung papansin niyo po, di ba sa TO, pag nagpasa daw record stamp, tinatanggap yung documents, hindi na nila pinag-class. Tapos bubuklatin na lang nila yun after deadline. Kasi yung gawa natin sa Philno po ay pagpasa ni applicant sa atin, chinecheck na natin yung kompleto. Kaya nadadagdagan pa yung documents ni applicants bago natin ipadala sa dito. Dapat daw po pala yun, tanggap lang tayo ng tanggap hanggang deadline. Tapos after deadline natin siya bubuklatin. Kung may kulang man, halimbawa yung West or yung diploma, hindi yun talaga po siya. Ganun po. Kaya nga din sabi ko sa inyo, makasa mo na lang sa SPS po at sa mga SPS. Kasi po, ang practice na po sa amin, lalo na mga teacher applicants po sa mga AO, karaniwan po yan sila sa PAW nagpapa-notaryo. Eh pag sa PAW po, kailangan pirmado muna ng SRMO. Yun din yung narisko po kay na kailangan pirmado na ibig sabihin pag pinamahan namin yung content natin sila. sa demo. Kaya wala ko Pwede 100%. sa barangay Basta captain tayo po. mag-focus lagi. O kaya may sa municipal mayor po. Interview. Kaya naman sila may sa halip po na magpapakita sila sa abogado po. Kung yun yung advice na Pwede naman si mayor at si barangay captain na po. bigyan namin ng consideration. Ako ang sinasabi ko agad, tulungan ang matalis. Kasi sino ba ang mag-aaral sa atin kung sila din? Remember, pwede mo ba sila tulungan sa demonstration? Wala namang hawak na papel. Dagdagan nyo na yung points. Pagdating sa interview, dagdagan na rin ang points. Kasi sa bandang huli tayo ang kawawa. Alam mo kung bakit? Ang ibang district, 1 na ang tataas ang points na binibigay nila. Pero ang East, masyadong madadami ang iba. Kaya yun ang pinupoint out ko lagi, tuwing may interview, tuwing may demo, kumikit na lang tayo, tulong na natin sa aplikante natin. At saka ang isa pa, halimbawa ang deadline, nagsabit sila ngayon, ang deadline ng papel naman, isa katapusan pa, kung may kulang man, check mo lang, kung may kulang man, bigyan mo pa ng pagkakataon naman. Mapulong yung kulang, i-accomplish niya yung kailangan niya ng katapusan. Masyado ng brutal ang Rico, nasasabihin na kung tayo sa ganitong Rico, sa kanil palang Rico, that's unfair. Pero pag sa kanila, pag may kailangan, tinatanggap nila. O, diba? Naging practice na rin naman po dito mag-check na lahat. Oo, kasi nakikita ko na ginagawa eh. Tapos, kulang ka ng ganito, isabit mo sa ganito. Okay mo sa atin yun. Basta before deadline. Ang tulungan natin yung aplikante natin, wala tayong pakialam sa iba. Pero next year daw po, possible na yung subcommittee ng East ay sa ibang municipality po mag-evaluate. Yun daw po ang kanilang... Basta gagawin lang lagi, consider natin lagi yung applicants ng East. Wala tayong ibang tutulungan kung hindi applicants ng East kasi kawawa tayo. Ito, bago yung sinasabi ko, kasi kung matitig nyo sila, imagine, mag-usap tayo ng applicants, mangyayari na naman, naikutot talaga nangyari sa amin. Mga ilang years ago siguro. Wala talaga kami makausap. Nung wala pa mga iyo ha, nung wala pa mga iyo, naubusan kami ng sabi ko. Kasi nga, hindi yung lumusot. Eh ngayon, kung ipitan nyo yung papel, hindi yung bibigyan ng technical assistance. Eh bakit tatlo lang ang mapunta sa timo? Tapos doon sa tatlo, wala pang pumunta sa RQA. Paano naman tayo, di ba? So, please lang, ipay natin para mapitan yung papel pag ipadala sa timo na wala namang attitude. Pero yun naman sa kayo. Ang yayaan mo na yung lahat naman sila dyan nag-qualify naman, wala po naman tayo na video doon sa kanila. Eh, siyempre, may mga may mga aplikante. Magkakabarkada ko kasi kuminsan yung mga yan na, ay bakit kami pinagbigyan sa, yun po ang naging, kuminsan, naging problema. Ang sinabi kasi ni Sir Dennis, kung si Ma'am Beth na sila Ma'am Queen na DQ nila dahil incomplete si
si Paper doon sa SGOD. Kaya lumabas na po yung issue na yan na hanggat maaari, para matulog din po yung ating mga applicants na pagdasabing ng papel, Wait! kompleto po. Diyan ang sinasabi ko, doon sa walang papel. Opo. Yung ultimo diploma. Pag kasi wala yung diploma, automatic, DQ agad ang applicant. So pag nakita naman natin yung pagpasok ng papel, wala kang diploma. Paratingin pa, nasa ring pa, consider yun. Yun yung point na Actually, ang sinasabi. totoo dito, parang hindi ka DQ sa pag-apply pa lang, pag-sasabi pa lang ng papel. Kulang yung diploma sa Diba? Okay naman po ako yung sinabi ni Ma'am Rose na, ay sir, na yung hintayin yung papel. Pero sa may certain deadline talaga, sir, ano. So, ang sa akin dyan is, if kailangan, nag-obey natin ng time na matagal. Ang ano sa tayo, hindi yung, ang announcement natin is few weeks lang na ganyan. So, pero anyway naman ba mga alam sa mga ganyan, ready naman po sa mga papel. Pero siyempre, andun talaga tayo dun sa rule na pagbibigyan natin para they should know hanggang kailan lang yung pagbibigay natin, yung timeline, di ba? Okay. Doon po sinabi ni Ma'am na tulungan natin sila pagdating sa demo teaching at saka sa interview. Wala namang problema. Pero sana, kung talagang tutulungan natin sila, doon pa lang po sa bago sila dumating sa pag-demo teaching, meron na tayong teaching doon. Para pagdating naman po yung sa, hindi naman na medyo mga pangit o pang-deliver, tataasan natin. Parang medyo, din naman po yun. Pero usually No? sa aplikante, hindi naman malapit yan para magpaturo. Yung sa atin, naging pleasant. May mga in particular na mga kaibigan doon. Yung point ko doon sa demo, Kapag din naman sa education, kapag din naman talaga sila swak, is qualified din naman sila, di ba, din. Kung na, parang nakakababa din kasi ng moral na dahil lang sa papel, no, minsan yung galing din sa DO, kailangan pala ng diploma ng college, hindi naman nila nilagay doon. Yung parang kailangan, kaya DQ. No? So yun sana yung din. Hindi rin kasi malinaw kung ano dapat yung mga papel na isa-submit doon. Dapat kung gano'n kasi sila kahigpit, ilagay nila number 1, diploma, college diploma. Wala nakalagay kasi yung na gano'n parang hidden siya. Kaya sana din, maging po tayo, no, yung maganda rin po sana tulad natin na lang yung practice natin na gano'n. Na marami tayo maging applicant. No? Sana my best in teaching because I was being observed by my principal. And then, sa class observation talaga, kahit ko kami class observation, hindi po talaga ako natutulog. Kasi I prepare on my, yung aking mga teaching. hit yung mga nasa indicator. Karagdagan na lang yung bumilibas ng mga andon. Pero important na makita namin dun sa indicator na hit na yung na mga kailangan na hit dun sa indicator ng performance. Observation as LP, exciting, and parang it's a big challenge for me. Why? Kasi dahil ako mama ko ang nag-PH sa kanya sa lessons lang. So, na-excite ako kung yung pinili ko ba ay may papakita niya, gano'n. Or dinagdagan niya pa. Gano'n. Kaya, tutuwa naman ako kapag yung pinag-usapan namin eh. So, sabi ko mga gano'n. Then challenging, yun nga pa, kung talagang, inaccept niya kung ano na yung pinag-usapan. Siguro pa, hindi nakita sa lesson plan,